Sobra na sila. May tax dahil kay speaker, may AX dahil sa speaker, may tupad dahil kay speaker. May lindol dahil kay speaker, may bagyo dahil kay speaker. Hindi nakatiis ang mga komunista. Lumabas din, binisita ang kanilang mga kasamahan na nakulong diyan sa Manila Police District dahil sa karahasan na ginawa ho nila diyan sa Minjula. So ngayon, isisi nyo pa sa mga DDS ang mga hinayupak na yan. Bago ang lahat, magandang tanghali, magandang araw po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Ito, pag-usapan po natin yung mga pinanser na tukoy na ba? Ang mga pinanser dyan sa mga nakaitim na mga maskara. Sa nangyayaring kaguluhan dyan sa Minjula. Attorney Rowena Guanzon, binoljak itong si Vice Ganda. Pira pinaghatian ng mga nakaitim na maskara bistadong. Mga leader nila bumisita. Pag sinasabi mong mga marami, patay tayo diha. No? Meron pong pinanser ito. Alamin natin kung sino ba ang pinanser ng mga hinayupak na ito. Pero bago ang lahat, gusto ko po munang i-play yung video, no, na sinabi ni Attorney Ferdinand Topacio. Sila pala talaga, Attorney Ferdinand Topacio, yung sumugo doon sa Minjula galing Liwasang Bonifacio. Pagdating nila, nandun na yung mga kabataan. Pakinggan po natin ito. Narito po ang video ito, mga kabisdak. Palike po muna. Kasama namin sa kapulisan, hindi po kami yan. Kami po ay mapayapa. Sumasunod kami sa batas. Hindi po namin kasama yan. Attorney, ano po masasabi po ninyo sa kaguluhan na nangyayari po dito ngayon sa Mendiola? May nagsasamantala Ang ganda-ganda ng protesto namin, mapayapa kami. Kami ay mga abogado, mga doktor, mga retired na general, mga empleyado, mga mapayapang tao bago guguluhin nila. Guguluhin lang mga to. Nakakainit ng ulo Mga minor de edad, Hindi kami kasali dyan. Bulat sa pool ang panawagan namin, mapayapang pagtitipon. Bakit na? Alam namin, abante na yung Duterte. Pinapasok sila ng mga kapulisan pala dyan. So ito yung legit na mga Duterte diehard supporters na galing sa Liwasang Bonifacio na sinasabi ng mga Pulawan ng gulo daw tayo. So maliwanag. Yung mga Duterte supporters galing ng Liwasang Bonifacio. Panawagan ng grupong ito ang pag-resign ni BBM. Pinapasok ng mga taga-pulis, pinapasok ng pulisya ang grupong ito na galing Liwasang Bonifacio at hinarang ng mga kapulisan yung mga nanggugulo at nagbabasag kanina. Ipinupush ng mga pulis ang mga nanggugulo at tuluyang pinapasok ang grupo ng mga galing sa Liwasang Bonifacio ni Atty. Topacio. Napakaganda pala sana ng rally dyan sa Minjula. Kung hindi lang nagulo ng mga kabataan. Dapat sayang kung hindi lang na-discarrel. Ayos na sana yung ginawa ng Maisog kasi from Liwasang Bonifacio pumunta sa Minjula. So yung naglilid pala na pumunta dyan sa Minjula, si Attorney Ferdinand Topacio. So alam niya yung mga legal na basihan sa kilos protesta. So maliwanag sa mga tanganistang bubunista
ni WM, ayan ha, hindi po mga DDS ang nanggulo gaya ng pinapakalat ng mga bayarang Ensaymada Bulagers. Ang mga DDS sumulat sa poll ay hindi po nanggugulo. Alam po natin ang batas. Mga profesional po ang mga DDS, wala po tayong mga kasamahan ng mga kabataan. Sana maliwanag po yan, malinaw po yan sa taong bayan. Ayan pala yung mga moment na yan, pinapasok yung mga DDS, pero anong sumiklab na yung kaguluhan talaga, siyempre, humanap na rin ang mga lugar kung saan ligtas po ang mga formal, ang mga totoong nagrarally. Ngayon, sino ba ang nanggugulong? Kanino bang grupo ang mga ito? Kasi nga, pinapahid sa aming mga Duterte diehard supporters. Maliwanag po, ito ay pakana po ng mga kalaban ng mga Duterte para madiskarel ang mapayapang panawagan. Kasi sa Minjula na po yan, dadami ang tao. Aso, tinarantado po ng mga kaliwang grupo. Panoorin po natin muna ang balitang ito. Narito. Nagbasag ng mga bintana, nagsunog at nagnakaw pa ng bolt. Ang ilang kabataang nanggulo sa isang hotel sa Recto, Maynila. Ang mga umatake, posibleng naudyukan daw ng isang rapper. Nasa frontline ng balita niyan, si Dave Abuel. Grabe nangyayari ngayon. Batuan. Gamit ang bato, kahoy at plastik na upuan, pinagbabato ng mga kabataang nakaitim ang pinto ng hotel sa Recto, Maynila. May naghagis pa ng Molotov bomb. Pati mga nakaparatang motorsiklo, pinagtatadyakan. Tinangay rin ang vault ng hotel. ID po yan ng mga employee. Pinalampak daw ng mga bata yung mga... Pero ang mga pulis, pinaguhuli ang mga sangkot, kapilang ang mga nagsunog sa kalsada. Nagkalat ang mga basag na salamin sa harapan ng hotel. Matapos ang kaguluhan, nag-ikot si Manila Mayor Isko Moreno. Pinalinis ang lugar at pinapinturahan ang mga vandalism sa mga pader. Iniimbestigahan na ng Manila LGU ang impormasyong may nagpasok ng baril sa hotel. Pero ayon kay Moreno, malabong pulis ang gagawa niyan. Ang magulo sila. Wala na, kahit sino tanongin mong tao, sila magulo, hindi pulis. Pagka merong ganitong deployment, bawal ang civilian na pulis. Lahat uniformado yan. Protocol ng PNP. Kaninang umaga, pininturahan na at natakpan na ng pula ang mga vandalism sa Center Island ng Recto Avenue. Tinatakpan na rin ng plywood ang mga nabasag na bintana ng hotel. Iniimbestigahan na ng Manila Police District kung sino ang mga nanggulo. Ang nabanggit lang po nila, na-influence sila ng isa pong tinatawag natin na isa pong personality na rapper po. Pero wala pa po na po tayo kung babanggitin kung sino po yun. Posibleng maharap sa mga reklamong arson, direct assault, physical injuries at malicious mischief ang mga nadampot. Nagpabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Yari kayo, hip-hop community. Oh. Dapat sumali kayo sa amin eh. Bakit kaya kasi kayo sumali sa mga kaliwang grupo? Kung sumali kayo sa mga Duterte, kung totoong pananagutan ang gusto ninyong mangyari, hindi sana dinaan natin sa tama. At sumama kayo sa sigaw ng mga DDS, sumama kayo sa legitimate na panawagan, hindi yung sumama kayo sa mga makakaliwa. So ngayon, pagbayaran ninyo lahat ng katarantaduhan ho ninyo. At kailangan pong managot kayo. Wala namang problema na mag-rally ho, okay yun. Kaso, hinaluan po ninyo ng hindi maganda. Ngayon, ang nakakainis kasi nga, nakaporma na sana ang mga DDS ba? Doon na sana sa harap ng Minjula at doon magtawag ng maraming mga Pilipino na pumunta at makisigaw, magsalita ng hinanaing upang makahikayat ng mga otoridad na sumama sa atin. Puta maliwanag guys, na ang ginawa po ng mga yan, mga kabataan na yan, ay planado ng mga makakaliwang grupo para hindi magtagumpay ang panawagan ng mga Duterte diehard supporters.
talagang planado. Narinig po ninyo sa balita na nang loob pala ang mga buang. Ito na yung sinabi ko sa inyo. Ang mga tarantado, hindi pa nakontento, nagwasak ng mga establishmento sa Maynila na wala namang kinalaman sa flood control. Pinasok pa yung Sogo at ng loob pa, kumuha ng pera ng Volt. Ito pala yung kumakalat, no? Kumakalat sa social media na pinaghahatian ng mga nakaitim na mga kabataan yung pira. Narito po, flip po natin. Ito yung pera nito. Ayan, Nasa amin na, nasa amin na. Shoutout sa lahat ng kurakot, kinuha na ng ransom yung pera. Shoutout daw lahat ng kurakot, kinuha na daw nila. Ang tatanga ninyo, yung pera na yan, hindi pera ng mga kurakot. Eh kung ito man yung kinuha ninyo galing sa vault, putsa ano yan robbery yan. Pag nanakaw yan, pag nahuli kayo, kulong kayo sa bilangguan. O, ito po yung resulta ng mga kabataan na sumasali sa mga komunistang grupo. Alam niyo po, hip-hop community, okay na sana yung inyong mga panawagan diyan sa Luneta. Nasuportahan namin yun eh. Nung nanawagan kayo, sumigaw din kami. Ang problema, nagpasakay kayo, sinakyan kayo ng mga dilawan komunista, pumayag din kayo. So ang resulta, karahasan. Kaya sa susunod, pipiliin ang sasamahan. Pipiliin kung saan ka sasama, piliin kung sino yung mga taong sasamahan. Kasi pag basta-basta lang kayo magdesisyon, ang resulta, gulo, bayolente, kaguluhan, at marami pang madidisgrasya. Yung may namatay, sabi nga ni Kiko, Barsaga, marami daw namatay pero yung lumalabas, isa daw, sabi naman ng pulis, wala daw. Sino ba ang mga pinanser ng mga to? At sino ba ang leader ng mga to? Alam niyo po kasi, matutukoy po natin ang mga leader at ang mga pinanser kung bibisita po sila sa mga naaristot, mga nakulong, na mga walang hiyang kabataan na na-impluwensyahan ng komunista. Pakinggan po muna natin mga kabisdak ang balitang ito. Narito. Tukoy na raw ng gobyerno ang mga nasa likod ng karahasan at kaguluhan sa gitna ng kilos protesta sa Menjola kahapon. At tayo po nasa Malacanang, nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Maricel, ayun nga, narinig natin si Mayor Isko Moreno may sinasabi ng posibleng kilala na nila. Ano naman ang pahayag dyan, Malacanang? Ang sinasabi kanina ni DILG Secretary John Vic Remulla, posibleng may kinalaman dun sa gulong nangyari kahapon sa Menjola, local terrorists. Tama ka, tukoy na nila kung sino-sino daw yung mga posibleng grupo o taong involved dun sa panggugulo kahapon, pero minabuti nilang wag munang pangalanan ito. Pero ang malinaw daw, may intention daw ang mga nanggugulong ito kahapon na dumiretso sa Malacanang para sunugin ang palasyo. Bagamat may intention, mahirap naman daw na gawin ito dahil nakahanda naman daw ang pamahalaan para bantayan. Ang sinasabi ng Secretary Remulla, ang malinaw na indikasyon ay nung nagsasalita yung isang nagdumalo sa rally sa Liwasang Bonifacio kahapon, hawak-hawak ang mikropono kung saan ay ipinapaalala doon sa mga nagrarally na huwag nakalimutang magdala ng kanilang mga lighter. Maigi naman daw at naagapan ito dahil bantay sarado rin naman daw ng PSC at ng pulis ang paligid ng area na ito. Putya, galing daw sa Liwasang Bonifacio. Yung balak daw magsunog dyan sa Palacio de Polvoron. Isisin nyo naman sa mga didiis ha. Malinaw ha, hindi po namin kasama yung mga hinayupak na yan. Kung meron mang sumigaw, hindi namin yung kakampi. Wala pong plano ang mga didiis sa ganyan. Tuloy.
Ang sinasabi ng DILG, yun daw mga bata o menor de edad na naaresto kahapon, hawak na ngayon ang DSWD. Habang yung mga matatanda naman o yung maituturing na adult, posible daw maharap sa ilang mga kaso kabilang na ang arson, grave physical injuries at inciting to sedition. Pwede rin daw ang violation sa Terrorism Act. Base sa tala ng DILG, nasa 95 yung police personnel na nasaktan kahapon, pero wala raw ni isa na nagpaputok ng barel. Narito ang bahagi ng pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla. We had an incident report, and that's why an additional balance of security was introduced into the roads leading to Malacanang. We knew that they would try, they would attempt. We knew that we had a suspicion that they would use violence. Pero ang directive talaga ng ating Pangulo is use maximum tolerance. We will not allow anarchy to prevail over the government. So, ginawa namin ng lahat. Na pasukin ang mga website ng gobyerno. Siya ng website ang napasok nila pero agad din naman umanong natanggal. Duda ng DICT kasama sa nag-oorganisa ng gulo ang grupong ito o yung binansagang Team Itim. Nagtuturo para ang mga ito sa nahack na sites kung paano gumawa ng Molotov cocktail pero agad naman nataw. Narito ang pahayag ng DICT. Yung mga hacktivists naman, usually sinasakyan nila yung cause. They express their protest in the cyberspace. Natre-trace sa kanila. Ito yung first incident na nakita namin, naglalagay po sila ng how to create a Molotov dun sa web. Hindi nyo lang masyado nakikita dahil I'd like to acknowledge po yung mga social media platform, they proactively take it down. Sila rin po yung, well, hindi ko na sila yung nagko-compromise ng mga privacy ng mga tao, pinopost sa web. Ruth, maghapon kahapon na napili lamang daw sa isang secured place si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Malacanang. Sabi ni Secretary Remulla, every 20 minutes nag-uusap sila ng Pangulo para makakuha ng update sa sitwasyon sa labas. Pero malinaw daw ang direktiba ng Pangulo, maximum tolerance para sa mga rallyista. Ruth. Halili mula sa Malacanang. Mga kapatid, Ruth Cabalco para sa mabilis na pasada ng mga... Ngayon, tukoy na. Wala po silang pinangalanan, di ba? Natutukoy na daw nila yung may pakana ng lahat. Yung isa, sinabi rapper daw na impluwensyahan sila. So ngayon, may mga na-aristo. So kawawa yung mga nadamay dyan. Sino ang leader? Utangin na, kung sino yung bumisita, yun yung leader. Okay. So, i-play ko muna yung isa ring video. Nakawawa yung bata eh. Ito nadamay lang talaga. Viral din po ito eh. Yung quick. Yung fishball. Lumutang yung nanay eh. Hinanap niya yung bata hanggang ngayon. Hindi pa rin mahanap-hanap. Intindi nang ipinaglalaban. Mapamura lang yung quick eh. So ito, nandito po oh. Hinanap ng nanay eh. Ibaba ang presyo ng bisbol! Ibaba ang presyo ng kikyam, bisbol! Tokneleng, presyo, alamares! Ayan, na-aristo eh. Tokneneng, fishball, calamares, kikyam. Yun lang po yung sigaw niya. Nadamay ng mga komunista. Alam mo yung binanggit na local terrorist? Pag local terrorist, alam na po natin kung sino yan, mga komunistang grupo, wala na pong iba. Nakahikayat, nakarekrut, sinasakyan yung mga hip-hop community, panawagan. Yung hip-hop community, naka-impluensya din. So ngayon, yung nagtitimon dyan, naglilid, mga komunista. Kasi pag ikaw, ordinaryong tao ka lang, wala kang sinalihang mga samahang markademonyo, hindi mo magagawang manakit. Hindi mo magagawang manloob, hindi mo magagawang magsunog, hindi mo magagawang sunugin yung mga motorsiklo, yung mga kapulisan pagpapaluin. Hindi ako naniniwala
nang dahil sa korupsyon galit sila ng todo. Nandun na yun. Pero ang isa sa dahilan dyan may nag-uudyok. Sipin mo, simple lang po ang kanyang reason eh. Pababae lang yung tuknening kikiam. Naaresto hanggang ngayon, hindi pa rin, walang balita yung magulang kung ano po ang nangyayari dito. O narito po yung interview ng magulang, nag-alala po siya. Panoorin po natin. Wag itaas yung... Ewan ko nga sa kanya, hindi ko alam. Hindi ko nga alam. Kahit ako nakagugulat ako, siguro may mga nakausap siyang vendor. Siguro yun ang reklamo sa kanya. Yun ang bagit sa kanya siguro. Kasi nakita ko, may picture siya nang nakasakay sa pedicab na may kwek-kwek tsaka makikiyam. Sabi ko, di ko alam kung kanino yun. Pero paborito niya ba yun? Opo! Kwek-kwek, kikiam, fishball. Gusto-gusto niya pa nga iulam yan eh. Tsaka siomay, mga ganyan. Basta street food. Simple lang yung panawagan niya pero hinuli pa rin ng mga polis. Kaya nga po, wala namang violent, hindi nananakit. Malakas lang boses niya, parang parang may pinaglalaban siya ganon. Pero bakit kinuha? Tapos nakita ko pa sa TikTok kanina, may nakitaan ako sa TikTok na taga rito na nag-verify. Sinuntok dito, may sinuntok. Hindi na sumama na sa kanila pero sinuntok pa ng isang pulis. Hindi ko lang makita kasi naka-side view eh. Ano yung fear nyo ngayon? Siyempre hindi nyo alam, wala kayong information kung nasaan ngayon yung... Hindi ko, pumapasok sa isip ko hindi ko alam kung buhay pa ba siya o patay na. Yun ang naiisip ko kasi hapon na, simula pa kagabi. Hindi ko alam kung buhay pa siya o patay na. O nandiyan ba siya o kung nasaan na. Kasi pupunta ako sa ospital may 2 beses na. Wala doon siya ina-admit ng ganung pangalan. Tapos ngayon hindi ko alam kung buhay pa ba siya o patay na. So gusto ko lang malaman kung talagang totoong nandyan siya kasi may tumawag sa akin taga-FPD daw siya. Ang gusto niya assurance na nandyan siya, safe siya. Opo, kung makakasuhan man o at least malaman ko kung buhay pa ba siya o patay na kasi hapon na. 24 hours na. I don't know kung nandyan pa ba siya. So ano man lang yung sabihin na ito pangalan nandun sa loob. Tapos ito detalye, kung may kaso, admit ko kasi ng anak ko nawala si bigla sa bahay. Pero yung malaman ko na wala pang, hindi ko siya nakikita kung saan siya, kung nandyan pa siya o Kasi sabi nung kagabi, nung inabot akong 2 o'clock dito kahapon, madaling araw Ang sabi, lahat daw ng hinakot galing Mindiola, Ayala Bridge, nandito daw. So, ang tanong ko, binensyo ko yung pangalan niya. Sa mga nabagit nyo, sa mga hinakot nyo, nandyan po ba yung anak ko? Ang sagot niya, hintayin po natin ang sabihin po ng nasa loob kasi wala po kaming wala pong go signal. Sakit sa utak yung ano yun? Schizophrenia. Isang uri ng mental health problems. Kung may sakit pa pala yung batang yun, pambihira naman. Kaya, kayong mga magulang, yung mga anak ninyo, bantayan nyo. Huwag kayong pumayag na sumama sa mga kaliwang grupo. Hip-hop community, tulungan po ninyo ito. Kayo ang naghikayat. Sumama kayo sa mga kaliwang grupo. Tandaan nyo po, sumama na kayo sa kahit anong grupo. Huwag lang sumama sa mga makakaliwang grupo, mga komunistang grupo. Yung mga kabataan, party list, puta akbayan. Diyos ko, wag po kayong sumali dyan. Gabriela party list, Nimal, ACT-Teacher party list. Wag po kayong sumali dyan. Tsak, nakapahamakan po ang naghihintay para sa inyo. Sana magiging lesson learned po ito ng hip-hop community. Sana sa susunod na panawagan, sumali na po kayo sa amin. Sumama po kayo sa mga Duterte diehard supporters. Safe po kayo. Legit po ang panawagan po natin. Hindi po tayo naghasik ng lagim. Ang ating mapayapang pakikibaka, peaceful rally, kapayapaan. Hindi po natin kailangan gumamit ng dahas. Saka na po yan kung talagang wala na tayong magagawa. Pero hanggat maaari, may option pa gawin nating mapayapa ang lahat ng panawagan. Kasi paano po maririnig ng mga kapulisan, mga uniform personnel, ang ating isisigaw? At paano po mahikayat natin ang mga yan na sumama sa atin kung
ang gagawin natin ay karahasan, hindi sila papayag dyan. Kaya sana, sa susunod, hip-hop community, pumili po kayo ng sasamahan, na mali po kayo ng desisyon, na budol po kayo, marami po kayong dinamay at marami pong napahamak. Ngayon, sino po ang mga leader na ito? So, leader muna tayo bago sa pinanser. Siyempre, pinanser din tong mga to, pambira, oh. Ngayon, sasabihin nyo po, mga bubonistang tanganista, kung sino po ang leader nila at may pasimuno dyan. Bumisita si Sara Ilago ng Kabataang Party List na ngayon Gabriela Party List, pinapanalo ni George Garcia, budlat ang mata. O, ito na tayo ngayon. Kukunik-kunik na natin. Bakit nandyan si Sara Ilago, Gabriela Party List, binisita yung mga kabataan nag-aasik ng kadiliman, nag-aasik ng kalukuhan sa Minjula? Putsa, ito yung sinabi natin eh. Nabibisto rin. Lumalabas din ang tunay na may kasalanan sa kaguluhan. Sinadya po ninyo yan. Sinadya po nila talaga na manggulo. Ang masaklap, puta, mga minor de edad. Kasi hindi man yan bibisitahin nila kung hindi nila miyembro. Hindi naman yan bibisitahin nila kung hindi nila yan inutusan, inuudyukan. So ito na tayo ngayon, mga kapulisan, mga kapwa ko Pilipino. Sino ang tunay na may sala? Sino ang tunay ng may pakana ng kaguluhan? Ito yung bumisita, miyembro nila eh. Yung nandyan ang babato, inaristo, miyembro nila. Diyan pa lang po, ito ay pag-amin na sila ang may pakana ng kaguluhan, na sila ang may utak ng lahat ng ito para magulo ang mapayapang rally diyan sa Minjula. Oh. Dapat ito kasuhan. Itong Gabriela Party List na ito. Nagsusunog pa sila, may sinusunog sila eh. O ito pa, hindi lang isang leader ang bumisita, kundi napakaraming leader. Patay tayo dyan. Bistado rin kayong mga hungnyango kayo. Wala talaga kayong matino na dinudulot, na hatid sa bayang ito. O ito pa, may bumisita pa. Ito, pumunta muna siya sa kulungan talaga. Oh. Paano yan? Na-aresto kayo. Mabulok ka na lang kayo dyan. Oh. Kita, hindi magandang influensya tong mga taong ito. Iwasan nyo po yan. O ito pa. Okay, Ninam. Mga galit sa mga Duterte. Mga tuta ni Tambaloslos. Ayaw sumigaw ng Romualdez Managot. Sino po yung bumisita? Tatlo pala sila. Tatlong mga hinayupak na panggulo sa bayan. Representative Renico ng Kabataan. Sara Ilago, siya nang dala ng Gabriela. Antonio Tenyo, siya nang dala ng ACT-Teacher Party List. Yung tatlong party list na mga oplok, umiwas kayo dyan. Pumunta sa MPD upang kumustahin mga kabataang na-aresto sa rally. Ito na tayo ngayon. Ba't kayo bumisita dyan? Isa lang ang ibig sabihin yan. Kayo ang may pakana ng lahat ng kaguluhang ito. Hindi nyo na pwedeng itanggi yan. Dahil yan talaga ang kagagawa ninyo. History po yan eh. Yung makipagsapakan, makipagbuno sa mga kapulisan, ayan, kabataan. Miyembro ng Kabataan Party List, ACT-Teacher Party List, miyembro ng Gabriela. Bakit ba ganito sila? Wala na ba talaga silang matinong maiisip para sa bayan, kundi manggulo lang? Tapos ngayon, isisi ninyo sa amin? Isisi ninyo sa mga Duterte diehard supporters ang kaguluhan sa Minjula? Wala nang ibang nanggugulo kundi kayo. Ni minsan, hindi na po namin kayang sasaktan itong mga kapulisan. Dahil alam ng mga kapulisan na mahal natin sila.
Pinapapasok pa nga sila ni Atty. Ferdinand Topacio, kayo tinataboy. Kasi kayo yung mga wild. Kayo yung mga walang kwentang nagrarally, mga bugo kayo. Sinira lang ho ninyo ang totoong pakikibaka ng taong bayan. Nang gulo lang ho kayo. Sana hindi na lang kayo lumabas, mga hunghang kayo. At hinayaan nyo na lang ang mga Duterte diehard supporters maglabas ng tunay na issue. Ngayon, yung namatay, sabi daw marami eh. Bayaran nyo ang pamilya, panagutan nyo po yan. Putya, kung hindi alam ng magulang, yung pinanggagawa ng kanilang anak, pwede kang makidnapping yan. Puta, kaso na naman ng kidnapping sila dito. Sanay na sanay sila dyan eh. Mga minor de edad pa. Patay tayo dyan, child abuse. Patong-patong na kaso dapat ang kakaharapin ng grupong ito. Kabataan Party List, Teacher Party List, at Gabriela Party List. Dapat kayo managot sa lahat ng kababalaghan at gulo na idinodolot ho ninyo. Mauutak din tong mga bugok, no? Yung mga kabataan, diniploy nila sa Mindula, no? Pero hindi sila pumunta. Pumunta sila nasa Lunita. Alam ko, galing ng Lunita yan, tapos naghiwalay-walay. Yung iba, pumunta sa EDSA. So yung iba, pinapunta nila sa Mindula, yung mga nakaitim. Mautak din ang mga bugok, sanay na sanay. Manggulo kayo doon, kasi yung mga didiis nandoon, baka mag-resign si BBM. Baka bumaliktad yung mga kapulisan, guluhin nyo para hindi sasama sa kanila at magkaroon ng issue. Nangyari nga, ito na ho yung problema ngayon. Sinasakyan ng mga komunista. Sana po, ang hip-hop community, kung may balak pa kayong sumama sa rally, sa lehitimong rally, sa amin na lang po kayo. Mag-usap po tayo ninyo. Paglaban po natin ang tunay na problema at dapat managot. Huwag po kayo dyan sa mga komunistang grupo po sa mapahamak lang kayo. O ito, pakinggan po natin. Binalita po rin yan kung sino yung mga bumisita. Ito. Ngayon po, sino ang bumibisita dito sa mga kabataan na to? Meron ba kayong nakikita na posibleng involved na sumusuporta sa kanila? Kanina po may mga abogado po nga bumasyag sa kanila dito, mga 7 abogado po ito para tingnan po yung kanila pong sitwasyon. At ito po yung miyembro ng mga party list po natin. Anong party list po yun? Kanina po nandito po yung Akbayan Party List, nandito rin po yung Teacher, nandito rin po yung Gabriela. Sila po ay wala namang kinalaman dito sa grupong to at nagbibigay lang ng tulong legal. Tama po ba? Kasi po sa nakuha nating impormasyon, may mga miyembro po sila doon sa mga nahuli natin. Nakasama sa riot? Yun po yung impormasyon po nating nakuha. Mga minor de edad din po? Sa ngayon po, hindi ko lang po ma-qualify kung may mga minor de edad doon. Ang masasabi ko lang po, meron po silang mga miyembro na nahuli din po natin. Ayan, maliwanag po, may mga miyembro silang nahuli. Akbayan, Gabriela, Kabataan, at Teacher Party List. May mga miyembro silang nahuli. Huli ang mga buang pampagulo. Putsa, nakaupo sa kongreso. May 7 abogadong dala. Wow! Pira na naman ang bayan ang gagamitin nila. Yan ang mahirap sa Pilipinas. Abolish party list na lang. Sila naghasik ng kadiliman Sila ang tunay na pampagulo na kaibigan ni Romualdez ngayon, Bongbong Marcos at Lisa Palaka Baki. Ito. Bulilyaso kayo ngayon. May matinding pinanser na sa likod nito. Ayon sa ating source. Ayon po sa kilala po talaga ho ninyo kung sinong may sabi ho nito. Tinanong daw niya
Yung mga nakamaskara. Oh. Parang kung sino po ang kanilang pinanser at ano ang balak nila, patay tayo dyan. O hito. Narito po. Nako. Ayon kay Manong Chavit Singson, patay kayo, bibigyan kaya talaga kayo ng sakit ng ulo ni Chavit Singson. Mayroong grupo na nakamaskara, sumisigaw ng kurap, kurap, kurap. Tinanong ko sila, sino kayo? Sino nagbayad sa inyo? Ang sagot, si Martin Romualdez at the first lady, sabi nila. Utang ina. Paano yan, Auntie Claire? Sabi ni Auntie Claire, sagot ni Auntie Claire dyan, oh. Malaking kasinungalingan. Huwag nilang ipahid ang mga gawain nilang kriminal kay First Lady Liza Marcos. Ubob. Utaya naman na. Sinabi naman nung Chavit eh. Tumutugma din yung mga balita. Oh. Ano ba yung mga party list na yan? Malapit naman yan kay Martin Romualdez. Tuta naman yan ni Martin Romualdez, mga party list. O ngayon, tatanggi-tanggi kayo. Kayo pala yung tunay na mga pinanser nito. Kayo pala ang may nag-utos dito. Marcos? Resus ko ginawa, ang dami ng ginugorgor yan. Marshalo, Auntie Claire, hindi mo alam? Mga kriminal. Sino yung kriminal tinutukoy mo? Amo mo. Tablado kayo ngayon. Patay, ubusan talaga to ng pera. Maniwala ko kayo, delikado kayo dito kay Manong Chavit, hindi po kayo tatantanan dito. Hindi naman magsasalita si Manong Chavit yan kung talagang walang ano yan, walang karga yan. Balita pa. Kakasuhan pa si Manong Chavit ng inciting to sedition. Dapat pala kayo ang kakasuhan ng inciting to sedition. Si Liza pala dapat ang kakasuhan. At si Martin Romualdez, yung mga puon mo yung kasuhan natin. Tangay na, mapyang-mapyan datingan, no? Sindikato. Na, alam mo yung gagawa sila ng kasamaan, alam mo gagawa sila ng diversionary tactics. Lagi na lang talaga, ipapahid sa ibang tao. Duterte, Inday Sara. Ngayon, bulilyaso kayo kasi taga Ilocos na mismo ang kumalaban sa inyo. Meron nga akong napanood na video. Talagang hindi lang pwedeng i-play natin. Taga Ilocos, norte talaga. Nagsalita sa liwasang Bonifacio, galit na galit kay Bongbong Marcos. Minura ng minura yung talumpati niya mula umpisa hanggang dulo, puro mura. O kininam daw, o kininam. Ngayon, ako galing po ako ng norte kamakailan, di ba, bago rally ng September 21. September 20, pumunta po ako sa kapatid ko sa Nueva Ecija. Kawawa sila. Isipin mo yung palay ng kapatid ko, ang presyo 10 piso na lang. Pinahirapan ho talaga ni Bongbong Marcos mga magsasaka. Nang sabi ng mga Ilocano, grabe. Imbis ang presidente taga-norte, ang pinapahirapan taga-norte. Maniwala kayo sa akin. Alam na yan ni Manong Chavit. Galit na ang mga taga-norte kay Bongbong Marcos. Galit na ang mga taga-norte. Naakala nila ito ay matutulong sa kanila. Yung pala ay puro kahirapan yung dala ni Bongbong Marcos sa kanila. Damay lahat ng maraming Pilipino. Mantakin mo ha, first time in the history na mayroong isang presidente nagalit ang kanyang mga kababayan mismo kalugar sa norte. Kung saan siya nanggaling. Sinusuka siya. At hindi lang basta taga-norte, hindi lang basta-basta mga tao doon, kundi kilala kasi ang mga taga-norte na na magaling sa pagsasaka. Mga magsasaka pa galit sa kanya na nagiging Department of Agriculture Secretary pa ang buang
Pero ngayon, sinusuka na siya. Mas lalong bumagsak ang buhay nila sa panahon ni Bongbong Marcos. Yan yung narinig ko sa kapatid ko. Narinig ko sa ibang mga magsasaka doon, kawawang kawawa. Nang dahil sa kanila. Ito pa, taga Ilocos Sur, Manong Chavit Singson, bigating politician. Putsang ina. May history po to nang nagpapatalsik ng presidente. Naalala nyo si Joseph Erap Estrada? Hindi pa ganun kayaman si Manong Chavit nun. Paano na ngayon? Kakainin ka ng buo, Palaka, Romualdez, at Bongbong Marcos. Lalo ka na anti-clear. Lalo na kayo mga pinklawan, dilawan na kinantsawan ninyo si Manong Chavit. Nung rally, ang kakapal na mukha ninyo. Bakit kakantsawan? Dahil nga kakampi nila si Bongbong Marcos. Kakampi nila yung tunay na sindikato. Kakampi nila yung tunay na nagpapahirap sa bayan. Kaya si Manong Chavit binubu. Kasi nga, binanatan ni Manong Chavit itong si Martin Romualdez, Saldico, at si Marcos. Sila ang tunay na may kasalanan. Ayon kay Manong Chavit, ang pinanser, si Martin Romualdez at si Lisa Baki. O ngayon, ituro nyo sa amin yung kasalanan niyo, mga tungaw kayo. Kaya, ikaw, Pitrang Kabayo, dahan-dahan ka sa mga birada mo. Mali yung paninindigan mo. Okay ka, nagmura, sana minura mo na diretso si BBM. May pahamon-hamon ka pa na ipakulong ang mga kurakot sa gobyerno, ang tangingot mo. Eh yung hinamon mo, tabladong kurakot, kasali din eh. Kaya tinabla siya ni Attorney Rowena Guanzon. Binuljak ang pinklawan ng kapwa pinklawan. Yung pinklawan na abogado na may totoong paninindigan versus pinklawan na kabayong ngiwi. Mahilig sa kabayo rin. Pakinggan po muna natin yung interview ni Ma'am Rowena Guanzon. Continuous lang to guys, bago natin usapan yung birada, banat ni Attorney Rowena Guanzon laban kay Vice Ganda na talagang ginawa siyang tanga dito. Narito po, galing talaga ni Ma'am Rowena. Si Ma'am Rowena talaga ang mag-unite sa atin. Maniwala o kayo sa akin. Marami, hati po yung panawagan ng tao. May dito sa Luneta, ang panawagan nila, no Marcos resign, pero dapat panagutin yung mga kurapon. May ibang mga grupo naman na nanawagan na dapat mag-resign na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ano po bang masasabi po ninyo? Yung mga ayaw nila mag-resign si Marcos, yun yata yung mga kaliwa. Saka yung mga tao na o grupo na ayaw nila na si Sara ang VP Sara ang papalit. Eksakto. Yun namang iba na Marcos resign. Suspetsyo naman nila na yan naman ay mga pro-Duterte. Sa akin naman, pag tuloy-tuloy itong mga protestang ito, magiging untenable ng pag-govern ni BBM. Hindi ka no longer govern kung ganito. Every week, merong walkout mga estudyante. Yung mga taga-opisina, pag lunch break, mag-walkout. Pwede naman yun eh. Kahit gobyerno ka, pupunta ka dun sa flag ceremony, 10 minutes eh. That's a symbol of protest. Pag ganyan, untenable na, he cannot govern. Mahirapan na siya. In the world stage, he will be seen as a weak leader. He is already a lame duck. So, wala na yung power niya to endorse his next puppet candidate. Sana, nire-reserve niya yun para kay Sandro. Pero ngayon, sorry, talagang wala nang boboto kay Sandro. Pag talaga? Ganito. So, dapat graceful exit? Oo. Pwede rin, baka kaya pa niya. Kaso yung mga advisor naman. Sabi nga ni Professor Solita Monsod Katari Monsod, it's the people around BBM.
Oh, eto na, graceful exit daw. Ngiwim! Graceful exit ng ngiwim! Ang kapal ng mukha mo. Talaga naman, oh, gusto ko yung sinabi ni Ma'am Rowena Guanzon eh. Ano lang, yung protestang simple lang. Hindi naman gulo, pambihira. Yung kahit weekly, di ba, rally. So susunod naman uli, sa linggo. Oh, rally ulit tayo para magiging limdak na si Ngiwim. Hindi na kayang mag-govern ng gobyerno, hindi na kaya niyang patakbuhin kasi nga panay rally na ang mga tao. So next week uli. Ganun lang yun eh. Wala naman kasing bawal sa pagrally. Ang problema nga lang pag haluan ng karahasan. Yung mapayapa lang talaga. Tuloy yun. People around him. They are just influencing him, and they are. She's saying that if I have to say it, they're incompetent. If they are advising him the wrong things, they're incompetent. Dapat makinig na rin si BBM dun sa mga tinuturing niyang kalaban niya, pero kritiko. Yung mga kabataan ngayon, attorney, ano bang masasabi po ninyo? Nakita ko dun, oh. Marami ba? Ang dami, konti na lang kami dong mga thunders eh. Kasi ang init nga naman. Pero I mean, mas maraming bata ngayon nagpuprotesta. Kunyari mga below 40. Ano magiging implikasyon yan? Kung gano'n ang magiging... Ito yung mga intelligent voters. Saka remember, more than around 60% of the voters are 40 years old and below or below 40. So kung namulat sila at sila'y kumuha pa ng ibang kasama, kayang-kaya nilang ipanalo ang mga tamang tao pagka senador. Correct. Ang ano ko naman, masyado naman magastos tumakbo. Dapat i-reform talaga ng COMELEC. Wala nang TV ads, wala na, Facebook na lang kasi kahit mahirap ka, pwede ka mag-Facebook. Walang TV ads, walang radio ads, walang billboards na mga LED na yan. O ako, chairman, wala. Just level the playing field. Saka sinasabi ko nga, wala nang pork barrel. Wala nang infrastructure fund ang mga congressman. Tingnan ko lang kung gusto pa nilang mag-congressman. Opo. Attorney... Kasi nag-congressman ng mga yan para mangurakot eh. Opo. Correct. Attorney, kamakailan si Governor Chavit Singson ay may press con at may pahayag po, kaugnay nga po doon sa kung anong lugar bang dapat imbestagahan. Ang sabi ng Governor Chavit Singson, yung lugar mismo ni PBBM sa Ilocos. Ano ho bang masasabi po ninyo doon? May alam siya. Kasi nagkaroon naman siya. Di ba? Pero dapat bang unahin yung mismong lugar na ni PBBM? Ang sinasabi natin, lahat ng may flood control, buksan. Sino ang kontraktor? Sino ang congressman? I-publish lahat yan sa isang website ng DBM at ng DPWH. Pwede makita natin kung ilang bilyon ang flood control funds doon sa Ilocos Norte. Tingnan natin. Ang gandang mungkahi yan. And he should know. Tagal-tagal niya na dyan. He should know, si Manong Chavit should know. Oh, alam yan ni Manong Chavit, meron nga pong meron nga pong lumabas ngayon na video, flood control projects ni Sandro Marcos, 1 taon lang, wasak agad. Substandards. Talagang yun, daming kickback yun. Alam nyo kung sino rin yung yung contractor, Diskaya din. Kaya tama yung sinabi ni Manong Chavit na unahin na natin yung lugar mo, Ngiwim. Tingnan natin kung gaano kayo kalinis o gaano kayo kadumi. Tuloy, muna natin si Ma'am Rowena Guanzon. Siguro, attorney, mensahe mo na lang para sa mga kababayan natin. Actually, hindi lamang dito sa Pilipinas. Abroad ay nakamonitor din sila. Nagkikisa rin po sila sa anti-corruption rally po ngayon. Stand up and be counted against corruption. Kahit sa Facebook nyo na lang, kahit sa picture na lang na hawak nyo yung karatula dyan sa inyong bahay, i-post ninyo. Kahit na mag-ingay na lang kayo, kaldero dyan sa labas ng bahay ninyo, bawat may simultaneous rally ay lumahok po kayo. Napakahalaga po nitong mga protesta natin para sana may totoo ng pagbabago. Ang hinihingi lang naman natin sa administrasyon ni BBM ay huwag nang pahele-hele. Huwag na pong pabebe-bebe.
Ako? Bakit siya umiiyak? Dapat sila paiyakin niya. At sabihin na ng speaker na bago si Speaker D, o wala nang kickbackan ha, Kong? Wala nang kickbackan. Nakakaya na hindi na tayo makalakad ng tuwid dito. Inaano na tayo ng mga tao. Dinuduraan na yung mga dinadaanan natin. Alam nyo, galit na talaga mga tao. Kaya wag po sanang mag-stop itong galit natin hanggang wala tayong makitang paparusahan at ipakukulong. Mapapabilis po yan lahat kung gustuhin ni BBM. Kayang-kaya po niya yan. Pero kailangan mayroon siyang political will. At meron siyang energy. At meron siyang good advice lagi sa mga nakapalibot sa kanya. Kaya mga kababayan, wag na nating bigyang masyadong emphasis yung mga binigay na ni BBM ang 60 billion. Yay! Ano ka? 89 billion kinuha mo. Balik mo 60. Tutuwa pa ako sa'yo. Balik mo yung 89 billion namin. Mabayad kami dyan eh. Pati overseas eh, mga marino eh. Mabayad ng PhilHealth dyan. Pinirequire nyo yan eh. Tapos kinuha nyo lang yung reserve. Eh, ito namang PhilHealth. Kung hindi naman ito na skandalo dun sa 89 billion ay hindi pa nagbigay ng mga libreng prosthetics, sa paa, libreng wheelchair. Ano ba kayo dyan? Sa dami naman po ng pangangailangan medikal ng mga tao. Eh, gawin nyo nang gawin magkaya nyo gawin. Diyan sa PhilHealth, wag naman yung bigay-bigay kayo ng bonus sa sarili nyo dyan, Mario. Wag naman kayong ganyan. Tayo nga dito eh, galit na mga tao sa pangungurako, tapos kayo, bibigay kayo mga government corporations dyan, bigay-bigay kayo dyan ng mga sweldo nyo na laki at mga Christmas bonus nyo ha. Dapat i-publish nyo yan, magkano mga binobonus. Ipasoli yan, COA, ipasoli nyo yan sa kanila. Pang-gisalaw yan ng COA. Ako si BBM, wala. Bakit kayo may Christmas bonus? Ibigay nyo yan sa mga mahihirap. Ibigay nyo yan sa, magpa-scholarship kayo dyan. Magpa-ano kayo dyan. Ano ka lang, wala na balang tunay na pagmamahal sa bayan? Wala nang willing ba? Wala na ba kayong budhi? Yan lang po ang tatanong ko sa inyo. 3 taon, walang no new investments, walang bagong trabaho, walang ang taas ng mga pagkain dahil sa mga smuggling nyo dyan sa customs. Gusto nyo, import lang ng import para meron kayong share. Yan ang problema ngayon sa gobyerno ni BBM. Lahat ng nandyan sa gobyerno gustong kumita. Abay, kung ako, magpipresidente, walang classmate sa kabinete. Total, mga matanders na yan kayo lahat eh. Tama na. Ang gustong magkabinet, talagang i-publish lahat. Yung mga 2 asawa, 3 asawa. Ibali na yung mga bading, okay lang maging bading kung hindi, hindi magnanakaw. Tapos pumirma sila ng waiver nila. Na pag sila ay nahuling nagnanakaw, sila mismo puputol ng 3 daliri nila sa bawat kamay nila. Ma'am, wala na po magsisilbi niyan. Hindi, meron pa rin. Meron pa rin mga taong mabubuti, matatalino, at may pagmamahal sa bayan na magsisilbi. Kaya lang, yung mga pinili ni BBM, siyempre, pinili niya siyempre yung malapit sa kanya. Mistake. Piliin niya talaga, malalapit sa kanya kasi kapwa kurakot eh. Pareho sila dyan. May yan, kasabwat nga, kaya nga sindikato eh. Mafia eh. Wala namang sindikato na si Saldi ko lang, Romualdez. Kasama rin si BBM dyan, pambira. Ginulo pa natin yung mga utak natin. Tuloy Palibutan mo lang yung tao ng mga kaibigan mo. Hindi na sila magsasabi sa'yo kung presidente, baka sama yata ang nito sa mga tao. Kaya lagi ako sinasabihan ko mga kaibigan ko, kantsawan niyo ako. Kantsawan niyo ako pag may ginagawa ako mali. Para maituwid ko. Kaya, mga kababayan, 2028 election na naman. Pera din natin, ginamit nila pambili ng boto nila. Hindi tayo sa sariling mantika, mga hayop na yan, animal. Kaya ito pong eleksyon na ito, kung may pera man, tanggapin nyo, huwag nyo sila iboto.
Pero itong mga nakaupong congressman ngayon, i-challenge yung sarili nyo na ipatalo nyo yung mga yan talaga. Patalo nyo. Sobra na sila. May TAEX dahil kay speaker, may AX dahil kay speaker, may tupad dahil kay speaker. May lindol dahil kay speaker. May bagyo dahil kay speaker. May ghost project dahil kay speaker. Hindi mo naman sinasabi. Kaya, managot dapat si Romualdez at si Saldico at si BBM, sir. Huwag niyo po silang protection. Managot na po ang dapat managot. Gusto makita ng tao na may ipakukulong ka sa loob ng 3 taon. Kaya, pag-aabang po kami. Samantala, ang mga protesta po ay magpapatuloy para sa bayan. Maraming salamat po, Attorney Guanzon, ang inyong lingkod. Managot dapat ang managot. Romualdez, Saldico, BBM, kasama Ma'am Rowena Guanzon. Kaso nga lang, si Vice Ganda, hiniling pa kay BBM na magpakulong daw ng mga kurakot. O ngayon, tinabla ni Ma'am Rowena Guanzon. Oh. Ito, si Vice Ganda. Vice Ganda pala. Ito. Sabi ni Vice Ganda, Ma'am Rowena Guanzon, na managot daw ang dapat managot at ipakulong ang mga kurakot, Ma'am Rowena Guanzon. Tinabla po siya dyan ni Ma'am Rowena Guanzon. Vice Ganda to BBM, ipakulong mo ang lahat ng magnanakaw. Ayun naman kay Ma'am Rowena Guanzon, isa siya sa mga magnanakaw. Parang ang point dyan ni Vice Ganda, Ma'am Rowena, ipakulong ni BBM ang kanyang sarili. Alam mo to si Vice Ganda Parang namang hindi namang Pilipino. Para namang hindi niya kilala tong mga Marcoses Sabi nga ni Tatay Digong, alam mo, Pastor, pag magnanakaw ka talaga, nasa lahi at dugo mo yan. Hindi nagkamali dyan si Tatay Digong. Talagang, paglahi kang kawatan ka talaga. Hindi na yan mababago pa. Lahi kang magnanakaw ka talaga. Lahi kang kurakot ka talaga. Kung lahi kang bangag ka talaga. Ito ang totoo. Kaya nga sabi ko, Vice Ganda, no? Pa-challenge ka kay BBM, ipapakulong yung mga kurakot, mga magnanakaw. Yung sinabihan mo, kurakot, magnanakaw, kasama siya dyan Walang Saldico kung walang Martin Romualdez. Walang Martin Romualdez kung walang Bongbong Marcos. Kaya nga dapat, graceful exit na lang. Mag-resign na lang nang matapos ang lahat ng gulong ito. Ako, bilib rin ako kay Ma'am Rowena Guanzon Kahit kapwa pinklawan niya, hindi niya pinapatawan. Talagang kinikriticize niya, binibira niya, at hindi siya natatakot. Basta kung ano sa tingin niya yung tama. Alam mo naman, abogada si Ma'am Rowena, commissioner, nagiging commissioner pa sa Commission on Audit. Alam niyo na lahat ng legalidad. Kaya sabi ko, itong si Ma'am Rowena, pagtakbo to senador, buto ko to. Bubutuhin ko to kahit to pinklawan. Huwag na tayo bumoto dun sa mga pambato ni Marcos, Ma'am Rowena Guanzon. Sa 2028, kung takbo kang senador, maglinya ka na lang sa mga Duterte. Total, ang ganda naman po ng inyong paninindigan Talagang nagustuhan namin. Kaso nagkataon lang talagang pinklawano siya, pero hindi naman po siya yung pinklawan na mga bastos. Hindi naman siya yung pinklawan na bias. Hindi kagaya yung mga pinklawan na nakadilawan, na nakasalamuha natin sa EDSA po tambabastos. Nagdi-dirty finger Kaya ako, galit na galit ako nun. Sabi ko, pag lumapit ka lang dito sa akin, buljak abutin mo sa akin ito, Vice Ganda. Nagmukha kang tanga dyan sa panawagan mo kay Bongbong Marcos. Ginawa kang oplok. Ginawa kang walang alam. Ginagawa kang sunga-sunga ni Ma'am Rowena Guanzon na kapwa dilawan mo rin.
isama mo daw si BBM na ipapakulong dahil kasama siya sa pagnanakaw. Siya nagpirma kasi ng budget, di ba? Ay alam siya lahat. Ito ang totoo na hindi kayang isigaw ng ibang mga pinklawan. Pero si Ma'am Rowena Guanzon, kaya niyang isigaw na kawatan si BBM. Kawatan ang mga Marcos. Dahil yan ang totoo. Palakpakan natin si Ma'am Rowena Guanzon. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo may pag-asa.